Hello there and welcome again dito sa ating channel, Our Joyful Journey Canada. So isa sa mga napakainit na balita ngayon yung announcement nga ng Prime Minister ng Canada, si Prime Minister Justin Trudeau ng kanyang resignation sa March. Okay, so hindi ito effective immediately. So sa March pa magkakaroon ng kapalit kasi dyan pa daw magka-come up ng decision yung kanilang party kung sino ang ipapalit sa kanya. So talagang ng mga nakakaraan, ang daming panawagan para bumaba siya ng pwesto, magkaroon ng snap election, parang ganyan, no? Or mas maagang election. Kasi ang election dito, I believe, mga May pa yan mangyayari. Pero, ayun nga, bumaba na siya bilang leader, and kapag nakapili na ang Liberal Party ng kanilang magiging leader, yun na yung lalaban doon sa election, sa pagiging prime minister sa susunod na election, no. So ang mangyayari is magkakaroon ng tatlong prime minister ang Canada sa loob ng isang taon, parang ganoon, di ba? Pero so ngayon ay hanggang March ay si Justin Trudeau, and March to May naman is itong magiging appointee ng Liberal Party na kapalit ni Trudeau, and May onwards kung sino yung mananalo talaga na Prime Minister, which is matunog talaga na mananalo ay si Poilievre, kasi sa mga polls din siya isa sa pinaka mataas. Tas parang sumunod na si Trudeau, parang 44 yung huli sa kanya, no? Tas si Trudeau nasa 20 something, then si Jagmeet Singh ng NDP, siya naman ay nasa 20 something din. So ayan, talagang malaki yung chance ni Poilievre. Pero ano ba ang ibig sabihin nun pag, like, for example, siya ang nanalo, tsaka itong mga political issues na to, ano bang implication nun, or paano bang maapektuhan yung upcoming na what do you call this, yung caregiving PR pathway, yung PR on arrival pathway ng caregivers. So I think malaki yung magiging effect nito, like for example, ito kasing caregiving na to, in-announce pa to last June So sabi nila, mag-a-announce sila ng mga konkretong requirements at i-open daw ito this year, 'di ba? Pero yung requirement na yun na sinasabi is parang fall last year pa. Tapos hanggang ngayon wala pa. So parang I think hindi yan ganun kailangan dito yung pagkakaroon or pag-accept ng mga PRs. Tapos isa pa dyan kasi is ang dami pa rin naman kasing backlogs, no, ng PR application na kailangan, which will make sense kung unahin talaga muna nila yun na patapusin, na ma-approve, no? Kasi for PR, like for example, kami 6 months na kami nag-aantay, yung iba 8 months, 10 months, isang taon na nag-aantay, no? Tapos biglang may mag-open na ganyan. So parang mas lalong kakabahan at mawawalan ng trust yung mga tao, kapag ipinagpatuloy nila or inopen na nila to kaagad. Although ang waiting time naman na to ng PR program na to is baka 1.5 to 2 years. So darating pa siguro yung mga approve by around 2027 or late 2026. So ayan, I think magkakaroon ito ng halt or madidelay ito kung halimbawa man na maitutuloy pa rin. Kasi one thing is for sure, may mga needs talaga for caregivers dito sa Canada. Totoo naman yan. Pero, parang yun kasing sinabi nila na PR on arrival. Talagang yun na parang too good to be true, di ba? Kasi, usually ng mga pathways dito is kailangan ka munang magkaroon ng Canadian experience for at least 6 months, 2 years. Dati nga kasi 2 years yan, tapos ginawang 1 year na Canadian experience, tapos nitong huli is 6 months na lang. So dapat palagi ko ganun pa rin yung gagawin nila if ever na ipagpapatuloy yung program. I think yung PR on arrival medyo mag-aano yun, lalo kung si Poilievre ang mananalo, kasi sabi niya nga, Canada first, Canada last,
Canada always. Ayan ang kanyang sinabi. So talagang bibigyan ng ng buong importansya yung mga Canadians dito sa, at saka yung mga nandito na. So ayun, maganda yon para sa amin. Doon naman sa mga nag-aantay pa rin ng PR program na ito, syempre medyo nakakaano din, nakakapanghinayang din kung hindi matutuloy, dahil naiintindihan ko kayo, magandang opportunity talaga na makapunta ka dito nang may trabaho ka kaagad, tapos may trabaho na yung husband mo, makaka-receive na kayo ng mga benefits sa government, lalong-lalo na sa mga may anak. So, malaking bagay yan talaga na magsisimula ka dito na meron ka na lahat yan. Nagsimula kami dito ng may work ako tsaka yung husband ko, wala kaming sa mga bata, wala kaming nare-receive na allowance sa mga bata. Nito na lang yan, after 18 months nang nagtatrabaho ako dito, saka pa lang ako naka-receive. Tapos just imagine, yung mga darating is dahil nga PR na kayo, andito na kayo kaagad. Tapos, and because PR na kayo, andyan pa rin yung open lang kayo na pwedeng lumipat sa ibang klaseng work or magdagdag, 'di ba? Kung halimbawa kayo ay nanny, tapos pwede kayong magtrabaho pa sa Walmart, magtrabaho sa kung saan pa na ipa-permit ng inyong schedule. Kasi sometimes yung pagiging nanny naman, hindi na yung ibang mga employer ano lang naman sila. For example, panggabi lang ang gusto nila kasi sa gabi sila may work. So depende talaga yan sa nyo. So magiging pag-uusap ninyo. So maganda ito sana para dun sa mga aspiring na magkaroon ng mas magandang chance, mas magandang buhay para sa mga anak niya or nila, sa pamilya nila na pupunta dito sa Canada. So yung aking anak si JJ. Ayun. Pero ay palagay ko naman kasi syempre 'di ba, ang dami talagang naging problema din sa economic, tapos magpapapasok. May problema na nga sa housing, 'di ba? Nasabi ang taas ng cost, ganyan, konti yung napo-provide na ganyan, tapos ang taas ng bilihin, tapos magpapapasok ka ng PR kaagad-agad. O kasi kapag hindi ka naman PR dito, hindi ka agad pa makakakuha ng bahay. Unless siguro i-cash mo. I don't know. Pero I think ang pwede lang kumuha talaga ay yung mga PR tsaka citizen. No? Hindi pa ako masyadong well-versed sa mga dito, sa mga batas-batas. Ayan. So, ayun na nga, maging prepared pa rin tayo. Maging hopeful pa rin tayo, pero let's be ready doon sa malaking possibility nga na yon na hindi siya matuloy or maatrasado, no? Kung dati i-open nila ito, siguro nasa planning nila, i-open nila yung PR on arrival ng mga caregivers at around like first quarter of this year, baka maging maatrasado siya ng like fall, or like for example mid na lang or after na lang ng election. Yan. So sabi ko nga, wag na mawawala ng pag-asa kasi isa din sa kumbaga ay na-weigh in ko na possible na maging reason kung bakit matuloy pa rin ito is talagang kailangan din ng mga caregivers, hindi lang ng mga caregivers doon sa mga private homes, pero doon din sa mga childcare o childcarer or sa home childcare providers, kasi itong mga ito naman nagge-generate talaga ito ng tax, ng pera doon sa government. Kasi like for example, ako, yung ate ko, nagbabayad siya ng tax ko, nagbabayad siya ng tax niya bilang employer. So just imagine, lahat ng binigyan ng visa na yan para makapag-work dito ay nagtatax yan, imbes na kumbaga nagpapasok ng pera sa system ng gobyerno, no? Instead kasi, parang I believe ang mas ideal na gawin kasi is ganito syempre ang system dito is may mga child centers, 'di ba? Tapos ang nagtatrabaho doon at nagtuturo ay yung mga ECE o yung mga early childhood educators. Dapat yun din talaga ang pinagtutuunan ng pansin Tapos nag-a-add sana ng more child care centers. Dito sa Steinbach, ang alam ko lang na child care centers dito ay
parang dalawang kinder corners, tapos may isa pang magbubukas doon sa isang bagong elementary, tapos may isang Happy Feet kung tawagin yun eh. So, 4 sa dami na yon. Tapos, bago mailagay yung bata doon sa isang spot, no, kailangan mag-antay ka ng 1 taon. Pinakamabilis na yun na mag-aantay ka. So, talagang may kakulangan, konti lang yung kaya nilang i-accommodate. Pero kung ang gagawin ng gobyerno ay dadamihan nila yung mga childcare facilities, there will be less need, kumbaga, sa pangangailangan ng home child care providers. Dahil, like for example, ako, doon ko nadadalhin sa mga child facilities, ang bayad lang doon ay $10 per hour, kasi ay $10 per day, no, per day. Na kung ang pagbabasihan natin naman ay yung susweldohin, like for example, ako, ang pasweldo ni ate sa akin is 15 per hour. Tapos 30 hours a week akong binabayaran niya. So ganoon, ano, ang laki din ng inilalabas ng pera ng mga nag-e-employ ng mga nanny, ano, doon sa mga private homes nila. O like yun sila ate. Tapos samantalang kung merong spot para sa child, no, na doon siya aalagaan sa child care facility, ay $10 per day. Di gaano kalaki yung magiging ano. Ang problema lang dito, syempre, yung subsidy kasi ng gobyerno, maglalabas kasi sila ng pera para magawa yon, ano, yung mas ideal na form na yon. O ganun din sa mga home care. Pero alam ko ang mga home care marami dito, no, kasi yun, basta marami ko nakikita mga home care dito. Mas marami kaysa sa mga child care institution. Ayan. So, yun. Tsaka isa pang magandang, kaya ano yan, bentahi ang gusto nila yung mga caregivers na pumunta dito dahil nga nagge-generate ng pera o nagdadala ng tax, no, na imbis na magpalabas sila ng pera para doon sa mga services na yon, eh nakakadagdag ng budget, kumbaga. So, ayun na nga. So, try nyo yun, ano, kung hindi ito magtuloy at meron kayong mga choices, or kung kayo ay teachers or may education background kayo, or kung gusto nyo mag-aral kayo ng early childhood education. Ayan, meron yatang mga short courses nun. Kung meron kayong background sa education. Kasi ang ginagawa ng iba, nagpapa-certify sila sa Alberta, tapos paglipat nila sa province, kumbaga i-aano mo na lang na parang pag certified ka ng Alberta, pwede mo nang ma-apply yon, or pwede mo nang ipa-transfer kahit sa ang probinsya. Ayan, may mga ganun sila. And madali lang din yung kinakailangan nila doon, IELTS, tapos what else, yung inyong TOR, diploma, i-upload mo lang yon sa site nila, no, ng Alberta. Yun, so isa sa tingnan nyo yan na magandang pathway din dito sa tsaka maganda ang sweldo din ng mga ECE. Tapos yung papasok ka sa school, di ka kailangan sa home child care kasi syempre pagluluto mo, may mga kasamang household chores, mga ganyan. Pero kung gusto nyo ng setting na kumaga parang mas professional, lalo kung halimbawa teacher kayo dati dyan sa Pilipinas, mas gusto nyo mag-practice ng pagtuturo sa mga bata, pwede nyo subukan yun, ECE, no, or Early Childhood Education. So, ayan yung mga ilang options. So, tapos, ano ba ating i-disclose? Ayan, maging antay-antay tayo sa mga let's all pray na magtuloy siya. Kung hindi man PR on arrival, sana magtuloy pa rin. No? Ay, palagay ko naman magtutuloy pa rin yan. Ang question lang is, yung PR on arrival, yun ba ay matutuloy? Pero, yung caregiving stream na yan, alam ko dire-diretso yan. Magdidire-diretso yan for sure. Kasi may need. Yun nga lang, yung PR, I don't think na mag-ano yun. Kasi isa pa yan sa babalikatin ng gobyerno. Pagdating mo dito, yung mga anak mo agad-agad meron ng allowance kapag PR on arrival ka. Siya pang budget na papalabasin ng gobyerno yon, as compared doon sa
sa nakaraang na kailangan mo munang mag-serve ng ilang buwan para magkaroon ka ng Canadian experience bago ka makapag-apply ng PR. So, syempre, ang dami ding problema sa economy ngayon. Tapos parang gano'n, parang it doesn't make sense na biglang may mga program na magpapalabas ng pera ang gobyerno. Yun yung parents and grandparents sponsorship, 'di ba? Tinanggal yun kasi nga ay kumukuha ng resources yung mga grandparents and parents na mga nasa old age, nagkakaroon sila ng pension. So, isa pa yan sa, kumbaga, binabalikat ng government. So, maganda naman din sana yung na yan, no? Kaya lang, sabi ko nga, sa punto kung nasaan ang Canada ngayon ay talagang dapat maging matipid siguro or mas maging, alam mo yun, mas maging strict siya sa pagbibigay ng mga financial subsidy, ganyan, sa mga tao. Ayun, so I hope and pray na lahat tayo ay hindi mawawala ng pag-asa, tsaka maging i-ready lang natin din lahat para once na okay na yung program na yon, i-shoot na natin yung mga application natin. So, ayun. Tas pwede pa naman yata yung mga Lamia, no, outside, na sa caregiving. Pwede pa yata yung mga yan. Basta nasa, wag lang doon sa mga provinces na mataas ang o doon lang kayo mag-apply sa mga provinces na mababa ang unemployment rate, no? Kasi kung hindi ay kailangan bigyan kayo ng mataas na sweldo ng inyong magiging employer, no, para mag-push through yung inyong paper. So may mga ganyan pa rin naman. Tapos kaya lang ngayon ang Lamia ay 6 months na lang yata. So pinakamaganda pa rin tong PR program na to sana. So kung magtutuloy man, I'm very much happy for you. Kung hindi man, talagang ganon, wag tayong sumama ang loob, wag tayong sumakit ang damdamin sa Canada at kasi syempre ginagawa lang din ng Canada ang makabubuti para sa economy niya, Yun. So, again, thank you for watching. God bless us always, and let's always be prayerful and grateful for everything. Bye-bye. Thank you for watching again.